Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Turnover ng loose firearms sa Lanao del Sur, pinalakas ang kampanya para sa kapayapaan sa Bangsamoro. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolman Don Brosas. Si Police Brigadier General Christopher Abescia, Acting Regional Director ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, sa joint ceremonial turnover of loose firearm, ICOW Small Arms and Light Weapons Management Program na ginanap sa Municipal Gymnasium ng Taraca nitong ika-19 ng Mayo. Nakisa sa aktibidad ang iba't ibang local government units, partner agencies at stakeholders bilang suporta sa Peace and Security Initiative sa Bangsamoro Region. Layunin ng programa na palakasin ang kampanya ng pamahalaan laban sa paglaganap ng loose firearms at maisulong ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko sa komunidad ng Bangsamoro. Sa pamamagitan ng voluntaryong pagsuko at maayos na pamamahala ng small arms and light weapons, inaasahang mababawasan ang karahasan at mapapalakas ang seguridad para sa mamamayan sa rehiyon. Patuloy namang isinusulong ng Philippine National Police ang adhikaing bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa PNP National Headquarters, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Brosas. 40 unit ng NMAX motorcycle formal nang ipinagkaloob ng lungsod ng Maynila sa Manila Police District. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolman Adrian Dayaw. Ipinagkaloob ng pamahalang lungsod ng Maynila ang 40 bagong unit ng NMAX motorcycle sa Manila Police District na mula sa Chiangkai Sec College sa patuloy nitong suporta sa kapulisan. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaking tulong ang mga bagong motorsiklo upang mas mapabilis ang pagresponde ng kapulisan sa iba't ibang insidente, lalo na sa mga masisikip na kalsada at eskinita sa Kalakhang, Maynila. Inaasahan ding mapapalakas nito ang police visibility at pagpapatrolya sa mga komunidad para sa mas ligtas na kapaligiran ng bawat mamamayan. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Manila Police District Director, Police Brigadier General Arnold Santiago sa mga bagong motorsiklo na kanilang magagamit sa araw-araw na pagpapatrolya at operasyon, lalo na sa kampanya laban sa kriminalidad at sa pagpapanatili ng kaligtasan ng lungsod. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula po dito sa Campo Crame, ako po si Patrolman Adrian Dayaw nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dayaw.
Inilunsad ng Northern Police District ang Seminar on Disaster Preparedness and Awareness bilang bahagi ng paghahanda para sa panahon ng tag-ulan. Magbabalita dyan sina Patrolwoman Crisel Ann Esperanza. Matagumpay na inulunsad ng Northern Police District ang kick-off seminar on disaster preparedness and awareness bilang bahagi ng paghahanda para sa nalalapit na tag-ulan. Layunin ng aktibidad ng palakasin ang kahandaan at kakayahan ng mga kapulisan ng Northern Police District sa pagtugon sa iba't ibang uri ng sakuna at emergency situations. Personal na dumalo si Acting District Director Police Brigadier General Benliner L. Capili kasama si Police Colonel Charlie A. Cabradilla at si Mr. Emmanuel G. De Los Santos na nagsilbing lecturer at resource speaker ng naturang seminar. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Police Brigadier General Capili ang kahalagahan ng pagiging handa, disiplinado at maagap na pagtugon ng bawat pulis sa oras ng kalamidad. Dapat ikaw ay physically fit. Dapat ikaw ay skills. Kasi ikaw yung haharap sa community, haharap ka sa mga tao. Kung wala kang sapat na kaalaman, kakayahan, at sapat na physical na lakas, paano ka makakapagtrabaho ng mga ito? Mahalaga ang patuloy na pagsasanay at pagpapalakas ng kaalaman upang masiguro ang ligtas at epektibong serbisyo sa publiko sa panahon ng emerhensiya. Tinalakay sa aktibidad ang mahalagang paksa ukol sa disaster preparedness, emergency response procedures, rescue operation, at iba't ibang safety protocols na naglalayong higit pa na mapalawak ang kamalayan at kahandahan ng mga kapulisan. Ang gawaing ito ay patunay ng patuloy na dedikasyon ng Northern Police District sa pagpapalakas ng kahandaan, disiplina at kakayahan ng bawat alagad ng batas tungo sa mas epektibong paglilingkod at pagprotekta sa mamamayan sa oras ng pangangailangan. Dahil ito ang bagong PNP, para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Barangay Longos, Malabon City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Crisel Ann Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Esperanza. Sunod-sunod na matagumpay na operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group sa iba't ibang bahagi ng bansa laban sa loose firearms. 3.8 million na smuggled cigarettes, 9.5 tire operation, illegal petroleum trading at illegal logging nabistado. Muling magbabalita dyan si Patrolman Don Brosas. Sunod-sunod na matagumpay na operasyon ang inilatag ng Criminal Investigation and Detection Group sa iba't ibang bahagi ng bansa laban sa loose firearms, smuggled cigarettes, illegal petroleum trading o PAIHI, illegal logging at iba pang paglabag sa batas. Sa ilalim ng direktiba ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at pamumuno ni Police Major General Robert Morico II, pinaigting ng CIDG ang kampanya kontra kriminalidad at illegal operations. Sa Sultan Kudarat, isang lalaki ang naaresto matapos makumpiskahan ng iba't ibang matataas na kalibre ng baril at mga bala. Sa Bulacan naman, sinalakay ng mga operatiba ang umano'y illegal PAIHI operation kung saan nasabat ang mahigit 429,000 pesos halaga ng diesel at kagamitan. 2 Chinese nationals din ang arestado sa Pampanga matapos mabisto ang umano'y illegal tire pyrolysis operation kung saan mahigit 9.5 milyong pisong halaga ng kagamitan at materyales ang nakumpiska. Sa Davao del Norte, 3 lalaki ang nadakip dahil sa pagbebenta ng umano'y illegal cigarettes na walang tax stamps at graphic health warnings. Habang sa Misamis Oriental ay mahigit 1 milyong pisong halaga ng illegal Nara lumber ang nakumpiska. Nahuli rin sa Zamboanga City ang mahigit 3.8 milyong pisong halaga ng hinihinalang smuggled cigarettes sa operasyon ng CIDG at Bureau of Customs. Samantala sa Masbate, 3 hinihinalang miyembro ng Communist Terrorist Group ang naaresto kaugnay ng pagpaslang sa isang guro noong 2010 sa tulong ng PNP at AFP intelligence units. Ayon kay Police Major General Morico II, tuloy-tuloy ang agresibong kampanya ng CIDG laban sa lahat ng uri ng iligal na operasyon upang maprotektahan ng publiko, kalikasan at seguridad ng bansa. Patuloy namang isinusulong ng PNP
ang adhikaing bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa PNP National Headquarters, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Brosas. Isang 2 buwang gulang na sanggol ang matagumpay na nailigtas matapos ang agarang pagresponde ng mga otoridad sa Iligan City. Yan ang balita ni Police Corporal Joven Subsuban. 2 buwang gulang na sanggol ang naligtas matapos mabilis na rumispondi ang isang pulis sa Barangay Suarez noong Mayo 13, 2026. Kinilala ang pulis na si Patrolman James Michael Teves na naka-assign sa Iligan City Police Station 2. Ayon sa ulat, alas 12:58 na ng madaling araw habang naka-duty ang pulis sa kanilang police outpost sa Barangay Hall ng Suarez. Biglang huminto ang isang motorsiklo at humingi ng tulong ang ama ng sanggol. Bit-bit ang anak na hirap na huminga at halos hindi na gumagalaw matapos umanong mabulunan. Dahil sa kaalaman sa medical response, agad na sinuri ni Patrolman Teves ang kalagayan ng sanggol at kahit aminadong kinabahan dahil 2 buwan pa lamang ang sanggol na ito. So ako itong gikuha ang bata. Ako siyang gipakulob. Ay recovery position and ako siyang gibakblos kadaghan. Antod sa wala ko kabalo pila to kabakblos around 12:58 to. Naumlay siya kadaghan. Then hilak. So mutoy ako ang sign nga nakarecover na gid ang bata. Salamat Lord. Dahil sa mabilis na pag-iisip at dedikasyon sa pagliligtas ng buhay, naagapan ang posibleng trahedya. Agad na dinala ng Barangay Suarez Medical Response Team at rescuers ang sanggol sa pinakamalapit na hospital. Mula dito sa Campo Alagar, ako po ang inyong Police News Network correspondent mula sa Regional Public Information Office ng Police Regional Office 10, Corporal Joel Lazaro Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays at i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pangunguna ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.